Kaya po ganoon ang kanyang plano na magkaso laban dito sa ano sa CIDG kay Sir Ralph Calinisan. Ayan. Women abuser si Doc Rong. Oo. Eto kasi topic ko dapat ng mga nakarang araw, hindi natin natatapos kasi nauubusan na tayo ng oras. O kaya nag-end live na ako noon eh. Kwentong Putsero si Kulaong, maraming nabibiktima nito lalo na ang OFW. Kaya nga siya iniharap sa media, 'di ba? Dahil marami nga nabubudol. 'Di ba? Merong mga iba naman na na ayaw maniwala. Okay, ito. Kayo. Umira. Bongbong, di ba po? Ano na? Hindi naman po yan ang totoong bongbong, di po ba? Hindi, mahirap sagutin yan. Hindi, kasi chismis yung mga tanong na yan eh. Alam mo naman ang chismis kumalat na stigma yan eh. Stigma. So, the bottom line is, kung sino sila, and they are portraying to be, sila yan. As long na kinlaim ng nanay na anak niya yan, wala pa yung magagawa dyan. Okay. Kasi nanay lang ang pwede sumagot eh. Pero paano pag nagpa-DNA sila? Ayan di ba sinasabi ni Kulaong dito? Ay sige, Ate Glenn, sige. Salamat, ingat ka dyan. Etong inaano rito ni Kulaong, parang pinatatanim niya sa isipan namin na kung ano man ang sabihin ng nanay, yun ang totoo. Kunwari, katulad niyan, sinabi ni Nanang Reme, ni Kulaong, na etong si Kulaong ay bunga ng pakikipaglandian niya doon kay Pacifico Marcos, kapatid ni Ferdinand Marcos Sr., paniniwalaan na ba natin si Nanang Reme? Ganun na ba yun na paniwalaan natin to kasi sabi nung nanay. Yung nanay ay nagsasabi ng totoo kasi nanay yan eh. Diba? Yan ang nito, yan ang nitong si Kulaong. Parang tinatanim niya sa isip namin. Alam mo, wala nang bearing yung mga paano-paano mo na yan. At just, yung question mo na yan, at the back of your mind, question ng chismosa yan, Victoria. Okay? Ito na nga sasabihin ko eh. Mas maliwanagan eh. Hindi mo kailangan maliwanagan at wala na magiging maliwanag. Madilim na para sa kanila. Okay? Wala ka rin dapat liwanagin. Simple lang yan. If you question somebody else, question their mother. Diba? Question their mother. Bakit? Nasaan ba mother ni Kulaong? Hindi maipakita. The child has no... it is not in the law that the child will inherit the sins of the mother nor the sins of the father. Ano connection nun? Pag sinabi ng nanay, anak ko yan, ano pakialam mo? Kasi sinabi nga 'di ba ni Nanang Remy sa audio recording na inilabas ni Yama na etong si Kulaong ay bunga ng isang pagmamahalang bawal. Yun ang kinukwento nung nanay ni Kulaong. Kaya pinapangatawanan dito. Actually, maganda. Kung hindi nga nawala yung FLM for Filipinos na yun, yung channel na yun, dami nating mapapakinggan dun eh. Tapos mauugnay natin dito sa mga pinagsasasabi ni Kulaong. Inamin na nung ina eh. Nung sinabi ng nanay ko, Marcos ka, ito tatay mo, ano magagawa ko? Gawa-gawa mo yon, bugok. Anong pinagsasabi mong anong magagawa mo? May magagawa ka. Kasi hindi ka naman talaga Marcos. Nagpapanggap ka lang na Marcos. Kinakuntsaba mo ang nanay mo. Di ba Ate Minnie Wong's vlog? Kaya tuwan-tuwa sa kasi Big Mama. Clifford, sobrang inconsistent talaga lahat na statements ni Norman.
may magagawa ka namang kulaong. Yung magpakatotoo. Kasi nga yung mukha mo, mukha kang mangusin. Tapos sasabihin ni Nanang Reme, Marcos ka. Kahit man lang sa talampakan ni Sandro Marcos, tingin ko mahihiya yung paa ni ano eh. Yung talampakan ni Sandro Marcos. Mas magmumukha ka pa rin mukhang paa. Mula ulo, mukhang paa. Mas matitignan pa niya ano yun eh, ni Sandro Marcos na ano, mas malinis pa yung paa niya, yung talampakan niya eh, kaysa sa mukha mo eh. Diba? Gaano ka kasamang anak na ang nanay mo, idadrag mo sa isang malaking issue na napaka-imposible. Buti sana, kunwari, nanay mo, kamukha ni Gloria Romero. O kaya kamukha ni Gloria Diaz. Kamukha kahit man lang kamukha nito si asawa ni The Kings, ni Fernando Po Jr., Susan Roses. Tama ba? Susan Roses? Diba? Kung ganun ang nanay mo, tayo hindi natin hinihiya dito si Nanang Remy. Hindi natin siya gusto na hiyain o lapastanganin o laitin. Hindi, magalang tayo sa mga matatanda. Binibigyan lang natin ng katwiran etong si Kulaong na kung ang nanay mo dating Miss Universe, kung ang nanay mo, dati man lang na kahit Miss International, Miss World, baka talagang kapani-paniwala. Diba? Katulad niyan, sinasabi mo, ang nanay mo, anak ni, ano ba, Berong Bulag. Yung Berong Bulag, sikat lang yun na hukbalahap. Sikat na yun, personalidad sa Bulacan, si Berong Bulag. Actually yung isa sa mga kamag-anak ni Berong Bulag naging kaibigan ko. Nakilala ko. Yun, Tom Beats. Hindi ko nga alam na apo yun ni Berong Bulag eh. Diba? Tayo dito lang sa katotohanan. Women's Month ngayon, diba? Women's Day ngayon. Ang gusto lang natin, makontra yung kasinungalingan ni Kulaong. Diba? Kasi ang Pacifico Marcos yan eh. Diba? Ate Virgie, ang gaganda ng mga naintrigang mga babae noon kay Marcos Sr. Di ba? Si, ba yan? Dobby? Dobby, ba yan? Nakalimutan ko. Sabi, pinagselosan daw yun ni Madam Imelda Marcos. Sa mga Marcos, syempre, yan. Marcos yan eh. Hindi yan mag-aasawa ng yung magkagalit ang mata. Hindi mag-aasawa ng ganun yan. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ba ni Bongbong yun? Hindi kasalanan ni Bongbong yun. Okay to. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ba ni Bongbong yun? Kala mo talaga Marcos na Marcos ng tukmal na to eh. Kasi hindi niya naman na gusto yun eh, na maging siya yan eh. Di ba? So for the people, kung may at the back of your head, meron kang chismis dyan, dyan na lang yan. Sa'yo na lang yan. Kasi kapag nilabas mo yan, chismosa ka. Yun lang yan eh. Ikaw chismoso eh. But, sinichismis mo sarili mong nanay eh. Asa ka nakakita ng isang anak? Ang nanay chinichismis
at ginagawa ng kwento na nakipagtsuktsakan sa ibang lalaki bukod sa sariling asawa. Yun lang. Siya si Bongbong pero wala naman siyang may tinamaan. Hindi nga, Diyos ko. Wala man lang siyang nakuha sa tatay niya. Diba? Sinasabi niyo nga yun nung nagsasalita kayo. Meron po akong boss, narinig na kwento na doon nga regarding doon kay Bongbong na hindi na nga Na namatay na siya, pinatay siya sa England dahil binaril niya si Prince Edward, the Black Prince of Wales. Hindi po boss. Ang Ano? story ganito kay Victor Wood. Binaril ni Bongbong yung tuhod ni Victor Wood dahil nabalitaan niya na naging lalaki ni Imelda si Victor Wood at Hindi ang po. si Irene, anak ni Victor Wood. Ang kwento boss yung kay Miss Universe Aruba, Miss Aruba, 1975, 1976 yata. Bata pa si Bongbong yan. Yung 1975, 12 anyos lang si Bongbong. Kasi ang nagkwento nun, yung eyewitness na may-ari daw nung submarine ni President Noong Marcos. 1982, 18 anyos lang si Bongbong nun. Parang mali ako sa tip. Pero yun yung kwento boss eh. Hindi daw sa England namatay, dito daw sa Pilipinas. Dahil kay Miss Aruba. Hindi. Walang ganun. Walang ganun. Wala naman talagang ganun. Saka wala ka ding ganun, Kulaong. Yung mga kwento mo, wala din yun. Di rin naman totoo yun. Marami istorya pero yan na istorya lang yan. Okay. Wala yan. Sabi ko nga, kahit anong gawin nila, malaki yung pagkakamali nila nung sabihin nilang hindi nila ako kilala. Doon kami nagalit lahat, boss. Sa mga... Hindi, ganito na lang kasimple yan. Sino ako para puntahan ako sa bahay ko Naks! ng Ayan na. buong pamilya? Hmm. Hindi naman ako pumupunta sa kanila. Hindi ko pa alam noon yung kwento dyan. Kung bakit si Imelda ay pumupunta kay Kulaong. Yun nga yung binili ni Bernard Chong yung mga painting ni Imelda Marcos na inangkin ni Kulaong na kanya daw. Si Madam Imelda Marcos, basta sinabi mo sa kanya, meron akong painting mo. Paint by a famous painter in America, in Europe. Gusto niyang makita yun. Kasi talaga naman noong panahon ng presidente pa si Ferdinand Marcos Sr. Talagang sila ang sila ang larawan ng karangyaan. 'Di ba kaya nga na invento yung salitang Imeldipic dahil kay Imelda Marcos. Yung karangyaan talaga. Yun talaga. Kasi nga dati, 'di ba, no namang panahon na mga unang panahon ang piso katumbas lang ng dolyar. 1 peso is $1 lang noon. Kaya tong si Kulaong, yun ang ginamit na pang-akit kay First Lady Imelda Marcos para pumunta sa bahay niya. Kasi nga kailangan niyang mapatunayan doon sa financer niya, doon sa direktor ng kanyang pelikula, sa mga producer, sa mga tauhan na gumagawa ng kanyang pelikula, 'di ba? May mga scriptwriter, may mga mga sa production, kailangan niyang kailangan niya mapaniwala na siya ay tunay na Marcos. Ngayon, yun ang ginamit niyang paraan para mapalapit sa kanya si Imelda Marcos. Actually,
yung mga video na sana kasi nung nagpunta si Imelda Marcos doon sa bahay ni Culaong, actually hindi pala niya bahay, kay Bernard Chong yun. Yung mga mga video, ang nag-video talaga nun ay yung mga cameraman din ng pelikula dapat ni Culaong. Yun din po talaga dapat ang isasama sa pelikula. Kasi nga ito nga pong pelikula ni Culaong ay gagamitin para po sa 2022 election. Example, ito. Example to. Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Ngayon, masasabi ko kung sino ho ako, nanay ko ho ang gumawa niyan. Kung ako'y Marcos, yun ay gusto ng aking ina. Sabi ni Imelda kay anak niya, ano ka ba naman anak, ikaw namesake, pinsan mo, wala pakialam sa politika, kung tatalik-talino, wala ka sa lahat. Ni Arda Marcos, mapapatay namin si Ninoy, broad daylight. Huwag niyo pong inikit yung pangalan ko kay dating Senador Bongbong Marcos at kay First Lady. Wala po silang kinalaman sa aking ginagawa. Wala pong pamumulitika to. Nagkataon lamang po na Marcos Foundation at nagkataon din pong election at tumatakbo po yung aking pinsan sa pagka-vice-presidente. Ako po, pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubus na yung pera nila. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng tema ng Marco. Oo, sino ang Marco? Sige! Lang yan. Ibinuhos ko na nga ho lahat. Lahat. All out na ako. I will put it in millions. Sobrang daming millions po nang nagastos ko na. Baka kalahati na ho ng isang ira ng isang buong munisipyo. Uulitin ko, hindi ho milyon lang ang nagagastos ko. Milyon ho talaga. Sobrang laki. Mr. Clavio, kahit minsan hindi ako nanghingi ng donasyon, baka ikaw. Darahin kita araw-araw. Anong masama sa style ko, Mr. Arnold Cabio? Unang-una ho, mga kapatid, huwag niyo pong idikit yung pangalan ko kay Senator, Amy, kay Bongbong, at kay First Lady. Huwag niyo pong idikit. Unang-una, wala po silang kinalaman sa aking ginagawa. Dumadalang bawat sandali sa buong may kapal. Kaya lang masama yung loob ko, yung sinasabi ko, 1986, it was really a total betrayal. I've seen the conversation of my family, my father, my uncle, that what they want, what they really want is just simple. To live this country at peace, my family dreaming, all the Filipino living in comfort, their children going to school, and be a self-reliant Filipino. Nasa Hawaii si Marco. We were there that time. Okay, totoo yun. Dumating si Doy. Ano yung dad ko? Hindi na nakapagsasalita si FM. Sa Doy, kumusta? Yun lang. Sabi ni Doy, Doc, then my father interrupt. My father is a doctor. Pacifico Edralin Marcos. Sabi niya, Doy, eto last will ni FM.
malibing lang siya dun sa paway. 90% ng kayamanan na acquired namin, 90% of all our family earthly good, ibibigay sa Pilipinas, basta paandarin lang ang Bataan Nuclear Power Plant. Alam mo ang sabi ni Cory, I want the Filipino suffer so they will hate Marcos. That is the very exact word of Corazon Aquino. May humanitarian na ba ang Marcos sa sarili nila? Wala. Sino lang lahat ng gumawa? Basta to, ginawa ko lahat ng humanitarian just to cleanse the family name of any crime. So, I am the sacrificial lamb. I have to do this thing to cleanse my family name of any crime. I have to do this to free my family name Hands for Justice. I have to do this humanitarian to give my family name strength to face the country with pride. I'm be the one who shed the blood, burn in sacrifice, and accept whatever crime, even if it is not mine. When I said, I asked Fortuna, my auntie, why me? Alam mo kung ano sabi niya? Don't worry, they are politicians, they have their names, you have the wealth. What's your problem, Francis? Sabi ko sa kanya, puta ina, kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigi 1 bilyon lahat. Hindi ko pa rin mauubusan. Pati ka apo-apuhan mo, buhay na. Bakit? Hindi ako nanghingi ng kahit anong pabor sa pamilya Marcos. Bagkus. Si Imelda sa akin ang humihingi ng pera, si Bongo sa akin ang humihingi ng pera, si Amy sa akin ang humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo, sino Marcos na yan? My mom died, my father died. So what do I do? Wala na si Mama. Ano lang yun? Pati ho yung aking inay na uungkat pa. Ayoko nang palabasin ang aking ina. Pero kung kinakailangan siya'y lumabas, lalabas ko siya. Ako ho'y napapagod na. Yan. Yung gumawa po mismo nitong video na ito, yun mismo din ang nagre-record nito. Ito. Yan mismo. Yung sinasabi ni Kulaong na yan. Tapos yung dito sa may last part, yung to. Oh. Kinukuhanan po yan para isama sa pelikula. Natawa ko to sa comment ni Ate Ira, nakakangilo. Nakakangilo mga gawa-gawang kwento nito no? Ganyan siya katindi. Magpanggap sa harapan mismo ni Imelda Marcos, nagpapanggap siya. Ate Nimpa, hindi kinikilabutan sa mga gawa-gawang kwento. Opo, hindi nga po. Wala po siyang dyan, wala po siyang patumangga dyan. Hindi siya natatakot. Dito, pwede na siyang mapahuli dito Pero hindi po siya natatakot. Hindi siya natatakot. Saka nung time nga na yan, ano pa nga yan mayabang pa nga nung time na yan Hindi po talaga natatakot to na mahuli siya sa kanya mga kasinungalingan. Hindi. Basta siya, panggap siya, kailangan niyang mapaniwala yung kanyang mga katulad nun, sila Bernard Chong, sila Direk, kailangan niya mapaniwala na siya'y tunay na Marcos. Kaya po niya ginagawa yan. Hindi siguro nagkakape, walang nervyos na nararamdaman. Yun nga po. Kung may kamay na bakal, meron din palang mukhang bakal ang tigas. Okay, eto, basa tayo comment. Adobe Beams. Yun, Adobe Beams, yung yung nalink kay Marcos Sr. Si Dobby Beams, yung alam ko American actress yun Tapos meron ding audio recordings na kumalat. Naalala niyo yun?
intimate na usapan kay Marcos Sr. Naging issue yun nun eh. Naalala ko yun, napanood ko, hindi ko alam kung Channel 7 o Channel 2 ko napanood yun sa parang documentary. Tapos meron pang isa diyan. Meron pang isa diyan yung kung maalala ninyo, meron doon sa Australia na parang parang mag-addict yata yung mag-asawa na yun. Tapos sinasabi ng babae, anak siya ni Ferdinand Marcos Sr. Kasi yung kanyang nanay ay parang naging karelasyon daw ni Ferdinand Marcos Sr. Parang kakaiba pangalan nun, kakaiba apelyido nun eh. Hindi ko basta para Eva ba o Evelyn, parang ganun pangalan nung na-involve kay Marcos Sr. Lahat yan mga magagandang babae. Lahat yan mga talagang pag nakita mo magandang babae. Hindi prinsesa ng Cordillera. Ate Violeta Tolentino, prinsesa daw po ng Cordillera si Nanang Remy ayon po sa kwentong barbero ni Norman. Yun nga eh. Kaya lang nga po, kahit po ano pang gawin natin, kahit siguro pabatain natin na itsura ni Nanang Remy, di natin alam kung sino ang kamuka. Piling ata ni Kulaong, ganda ng lahi nila para patulan ng Marcos, sabi ni Big Mama. Kuya Elmer, si Vilma Santos na link din kay Marcos noon. Talaga ba? Bata pa si na. Kay Clifford, hindi pumapatol ang Marcos sa mga pangit na tao na makarelasyon. Yun. Sabi ni Suabe, even a blind person wouldn't take advantage of Manay Remy. Hell no, that's an insult, Kulaong, in your dreams. Sana man lang ubod ng kinis at puti, banlag pa, hindi naman sa namimintas, real talk la. Ay, si Ate Nympha Landitio, nakita yan ng bata. Kasi kababata niya yan. Diba, Ate Nympha Landitio? Baka may litrato ka dyan na itatabi. Pasa mo naman sa amin para maipakita natin ang kabataan ni Nanang Remy. Nga pala, si Ate Nympha Landitio. Parang kaklase mo ba o kababata mo sa Bulacan-Bulacan, si Nanang Remy? Aba, yan ang makakapagpatunay. Okay, Ate Maria Aria. Tsaka 'di ba sa na-leak na recording ni Sekyama at ni Nanang Remy, talagang pinanindigan ni Nanang Remy na nagustuhan siya ni Pacifico. Tama po, may recordings. Kuya Oliver, ang sabi kasi ni Bossing ayaw niya na maging kahiya-hiya nanay ni Kulaong. Oliver Pineda, si Kulaong yung nanay niya yun, 'di ba? Sana si Kulaong na lang. Joel Guason, ay Boss Mac, lahat naman ng sinasabi ni Kulaong sa kanya din na balik galing gumawa ng kwento. Kuya Henry, prinsesa ng Cordillera, di mo nga mapunta nanay mo o madalaw man lang. Ilang beses ka na nagpuntang Isabela. Madadaanan mo naman ang Ramon Isabela. Hindi nga talaga classmate daw ni Ate Nympha Landitio. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.